Uy, galing mo. Siyempre, drop everything. Tama ba? Sino ba naboto sa akin? Si ako lang din. So, wala nag-auto sa ako lang. Kasi nga si Carl sana, pero wala dito si Carl. Okay. So guys, excited na ba lahat? Yes! Okay, so itong taong to guys, talagang galing pa to sa Africa. Yun o. Oo nga. Kakarating lang niya. Kanina. So, Africa, Manila, nakarating lang dito sa Bohol. Kaya guys, huwag na huwag kayong papayag, no? Na pag itong tao nagsalita dito, kailangan marami kayong natututunan. Kailangan i-apply ka agad. Tama ba? Yes! Pinakinggan nyo ako, mas lalo ko papakinggan itong tao to. Okay? Kasi hindi mo basta-basta yung kanyang experience. Talagang seryoso ka, ha? Na kumita ng milyon dito. Tama ba? Yes! Taas na kayo yung gusto kumita ng milyon. Meron pa talaga akong nakita na parang ayaw talaga magtaas. Ha? Hindi ko alam, baka may subok sa kilikili. Ano ba? Ayaw. Bakit ganon? Ha? Sabi, ha? Sa taas. Pag ikaw, ha? Hindi ka raw nagtaas ng kamay, tuwing tanong na gusto, sino hindi ko gusto yumaman, pag hindi ka raw nagtaas, hindi ka niya bibiyaan. Totoo yun. Kaya yung mga taong hindi nagtaas ng kamay sa likod, huwag kayong mag-alala, may pag-asa pa po kayo. Uulitin ko yung tanong. Okay lang ba? Sino dito gusto yumaman? Kailangan pa talaga takutin, no? Sige. Okay. Dahil gusto niya ng yumaman, dapat focus po kayo sa speaker. Okay lang ba? Yes! Okay? Huwag masyadong tumutok, baka ma-develop ka. Ha? Kasi ang speaker ngayon, artistahin to. Ay, talagang artista galing. Okay? Kunti lang daw yung kitaan doon sa pag-artista, kaya dito na siya sa main global group of company nagtrabaho. Okay ba yun? Okay. Totoo nga, gwapo nga to guys. Sobrang gwapo. Okay ba yun? Yes! So, hindi na pa siya available ha. Okay? Okay, so, siyempre, before natin siya i-wear ka ng bonggang-bongga, kailangan tayo muna tayo lang. Tayo. Kasi hindi basta-basta talaga. Alright, pag sinabi kong 1 milyon, isang padyak, sabay palakpak, sabay? Woo! Ano? Ha? Ano ba yung woo? Baka, may meaning yan. Windows of opportunity. Alright! Excited na ba lahat? Yes! Okay. 1 milyon! Ayan. 2 milyon! Parang hina. Guys, hindi ko basta-basta yung ating speaker ngayon. Yun na yung boses mo. Pati pa po ha, kailangan ganun talaga, kailangan babagsak tong building na to. Sabi yan? Okay ba yan? 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Oh, yan. So, yung mga bago dito, ha? Yung mga bago dito pa, hindi pa alam yung milyon, ha? Paglabas yung mamaya, anong natutunan mo doon? Doon, sa milyon-milyon daw. Ha? Wala pa rin natutunan eh. Kasi yung... Huwag mo na. Hala. Good morning! Good morning! Kamusta? Daming tao. Umulat naman ako. Pwede pa palakasan yun, no? Yung mic. Lalakasan mo. Hello. Hi! Paano mo yung sininsit? It's good to be back. Question, sino yung ano? Sino yung first time ako nakita? Taas ako nga. Dami yung pala. Akala ko pa naman nakita mo lang yun. But anyway, sige. Before ako mag-start, pakilala lang po muna ako. Okay na po ba yun? I'm Christian Enrile. Isa po ako sa mga training team ng ating company, also one of the international trainers. And I've been in this industry matagal na ho. More than 20 years na. Nagsimula ako at a very young age of 18. Wow! So medyo 5 years na kasi 23 na po ako ngayon. Parang hindi kayo naniniwala. Medyo matanda na po ako. Yan, nasa
Pinaka-edad ko po is 46. Yeah, 46 years old na po ako. And hopefully, yung mga natutunan ko nung sa all these years na naging part ako ng industry ng network marketing, may part ko po sa inyo. Okay na po ba yun? Yes! Ano pa ba? Last December, kakauwi ko lang. Bakit nga ba international trainer? Katulad nga na sinabi ni Brother Jomen. Pagka ginawa mo to negosyo to, hindi mo lang gagawin sa Pilipinas to. Gagawin mo in more than 50 countries worldwide. Kasi ganun tayo karami. No? In fact, kakauwi ko lang last December. 2 months po ako doon. Umalis ako October, November, December. Yan. So, 8 weeks na nasa Africa ako, 8 countries din po ang pinuntahan ko. So, literal po, every week nasa iba't ibang bansa, nasa ibang bansa ako. At yung mga pinuntahan kong bansa na yun, in Africa, ang good news po nun, tayo pong number 1 sa lahat. Marami tayong kalaban doon, mga competitors, American companies, European companies, companies from the Middle East, Africa. Pero a Filipino-owned company ang nagmamayaan talagang number 1 po doon sa mga bansa. Yes! Nakakatuwa kasi kung pwede ko lang ipahiram yung mind ko tsaka yung mata ko sa inyo para makita nyo kung yung mga nakikita ko sa Africa. Talaga masasabi niya na AGG talaga ang number 1 sa Pilipinas. At hindi ang matitinag. No? Kaya you are in the right company. Natutuwa ako kasi ang daming taong umattend ngayon. Hindi ko ngayon na-expect dahil lakas na ulan kanina. Pero, like I said, kaya naman maraming nagpupunta rito is because you want to learn. Tama po ba yun? Yes! Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Ano yung itsura niyan? Yan ba yung itsura ng gusto matuto? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? O tanungin mo, excited ka na ba? Ayan, so makikisuyo na lang po ako dahil walang clicker. Ayan. Wala ring makita. Ayan, so again, ang topic ko, ang ni-request po kasi ng ating BCO, na-request mo ng mga leaders is leadership training. So, how important is training? Bakit ba kailangan ng training? Kaya kayo nandito para mag-recruit lang naman at saka para magbenta ng mga produkto tama? Bakit kailangan pa ng training? Gagawin nyo lang naman magka-copy-paste, di ba? Tapos, pag may nag-how, madali na lang, may registration, may direct referral, kikita ka na ng pera. Baka nag-a-accel kayo ng oras sa pagpapakinig ng leadership training. Gano'n ba ka-importante ang training sa negosyo natin? Well, ganito po yun. Sabihin nyo nga po, training. Training! Sino dito ang gustong kumita na katulad na kinikita ni El Nitare, Jomen Mendoza, Albert Jasper? Yes! Gusto kumita na kalahating ₱1,000,000 isang buwan, taas sa kamay. Yes! Ang sarap, no? Yes! Na-imagine nyo yung sarili nyo kumikita na kalahating ₱1,000,000 isang buwan? Yes! Kahapon lang nasa Cebu ko. Merong isang distributor doon, leader, one of the top 20, ang pangalan si Meli Jean Empleo. I just heard from Jomen na binili niya na yung bahay, fully paid ₱10 million. Grabe, no? Sino gusto kong magkaroon ng gano'ng klaseng bahay? Taas ng kamay. Ang sarap magtaas ng kamay, no? Especially kung alam mo na pwedeng mangyayari sa inyo yung nangyayari sa kanila. Yes! Pero ito po yung hard truth niya. Ilan ang nag-register na distributors sa AGG in 20 years? 6 million. 6 million registered distributors all over the world in 20 years time. Alam mo sa 20 years na yon, we have produced 26,000 self-made millionaires. Millionaire circle po, mga kaibigan. 26,000. Palakpakan natin. Nakakatuwa. Bakit? Sa ibang company, sa labas, ang yumayaman lang may-ari. Yung mga empleyado doon, 30 years, 40 years na, hindi man lang kumita ng milyon. Pero dito sa AGG, in 20 years time, we have produced 26,000 na mga millionaire circle or MCM ba tawag dito? MCM, 26,000. Napakalaki. Tama po ba? Yes! Ibig sabihin, hindi tsamba. Merong sistema
Pag nagawa ng 26,000, ibig sabihin, kaya nyo rin magawa yun kasi 26,000 is a big number. Tama po ba yun? Yes! Pero ito po yung hard truth dyan. Ang sinabi ko, 6 million registered distributor. Out of the 6 million in 20 years, ilan lang nag-MCM? 26,000. O, let's do the math. Sino may cellphone dyan? I-compute nyo. 26,000 divided by 6 million. 26,000 divided by 6 million. Ano ang sagot? 0.004. Ano yan? 0.004? 43. O, i-round off na natin. 0.004. So, sa percentage, ilang percent? 0.4%. Wala pang 1%. Ibig sabihin, sa 6 million na nag-register sa company natin, 0.4% lang ang naging millionaire circle. Not even 1%. Ngayon, ang tanong, anong ginawa ng 0.4% na hindi ginawa ng karamihan ng 99.6% na hindi pa kasama sa millionaire circle? So kung sinasabi natin madali lang, 0.4% is 0.4%. Wala pang 1% eh. So ibig sabihin, kung ito nasa 100 or 400, sabihin natin 400. Ibig sabihin, anong 1% ng 400? 4. Tama? So ibig sabihin, out of the 400, malamang, isa lang ang yayaman dito. Tanong, kung isa lang ang yayaman dito at magiging millionaire circle, sino yung nag-iisang mag-millionaire circle dito? Taas ang kamay. Sabi ko, isa lang. Bakit na? Ako yun! Joke lang. Pero yun po yung reality. Ang point ko doon, hindi porke nag-join ka, hindi porke alam mo na yung sistema, hindi porke alam mo na mag-copy-paste, yayaman ka na dito sa negosyong ito. Kasi yun yung number eh. Hindi nagsisinungaling na numbers don't lie, sabi nga, di ba? 0.4% out of the 100%, sobrang laki ng 99.6% na hindi pa part ng MCM. And the big question is, anong ginawa ng 0.4% na hindi ginagawa ng karamihan, ng 99.6%? Kasi kung kayo, alam nyo lahat yung sistema ninyo, kung kayo alam nyo mag-copy-paste, kung kayo kaya nyo kumausap ng tao, iti ibig sabihin, kung gano'n lang kadali yun, di lahat kayo dapat yumaman. Tama po ba? Yes. Ibig sabihin, meron pang ibang ginagawa, yung 0.4% na hindi ginagawa ng karamihan. Ito, tanong ko ulit, sinong gustong kumita ng kalahating milyong piso isang buwan? Yes! Sabi ko nga, ang sarap, di ba? Yes. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kailangan nyo ma-realize to. Bago kayo kumita ng ganong kalaki, you need to understand na dapat may libo-libo kang downline sa organization. Wala ko nakita kumita kalahating milyon, 10 lang ang downline. Ibig sabihin, kung gusto mo kumita ng kalahating milyong piso, dapat ready na yung mind mo. Dapat nakahanda ka na to handle thousands of downlines under your organization. Tanong, handa ka na ba? Yes! O ang alam mo lang is mag-copy-paste? Ang alam mo lang kung ano yung sistema ninyo? Kasi just because, not because alam mo yung sistema, ibig sabihin yayaman ka na. Ano pa lang yun? Tip of the iceberg pa lang yung alam mo kung ano yung sistema ninyo. Alam mo pinakamahirap? Hindi yung pag-recruit, hindi yung pag-prospect, hindi yung pagbenta. Yun ang pinakamadaling gagawin nyo eh. Alam nyo kung ano pinakamahirap? Tanong nyo kung ano. Ano? Yung maging leader kayo. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. Hindi lahat willing maging leader. Ang gusto lang nasa laptop, nasa cellphone, yun lang ang gustong gawin. Pero hindi lahat kaya maging El Nitari, hindi lahat kaya maging Albert Jasma. Albert Jasma na kaya magsalita in front of thousands of people. Yung very knowledgeable, yung sobrang galing. Kasi kung hindi ka leader, paano ka pakikinggan ng mga tao sa ilalim mo? Paano sila magtitiwala sa iyo? And more importantly, paano kanila re-respetuhin? Kasi kung hindi ka nire-respeto ng mga tao sa ilalim mo, you will never earn money dito sa negosyo ko. You can never earn as much as kalahating milyon, not even 100,000. Kung tingin sa'yo ng mga downlines mo, wala kang kwentang upline. Tama po ba yun? Yes. Kung wala silang tiwala sa'yo dahil hindi naman nag-aaral yun, hindi naman nagtitraining yan, alam lang yan, mag-copy-paste. Ang alam lang yan, yung kabisado niya, yung sistema namin.
Pero when it comes to handling people, managing downlines, hindi niya alam. Kaya yung pinakamahirap na gagawin niyo eh. Yung tipong pag nag-message ka, lahat magsisin lang. Kasi wala silang pakialam sa iyo eh. Dapat, pagka ikaw leader, pag nag-message yung upline, ano sa tingin niyo mangyayari? Ano yung na-observe niyo pagka nagme-message yung upline niyo, na nire-respeto niyo? Di ba hindi niyo kayang hindi sumagot? Di ba hindi nyo kayang hindi magsabi ng kung ano man yung reply nyo, copy, noted, yes, upline, or yes, coach? Hindi pwede hindi kayo sumagot eh. Bakit? Grabe ang tiwala ninyo, grabe ang respeto ninyo, grabe ang paggalang ninyo doon sa upline ninyo. Tama po ba? Pero kung merong nag-message at sinin nyo lang, ibig sabihin, kaya nyo i-manage na hindi sagutin yun. Maybe because kulang ang leadership. Parang tahimik na nyo. Seryoso! Ibig sabihin, ang pinakamahirap na gagawin nyo dito is to become a leader. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukhang leader ba yan? Bakit parang wala akong narinig sa sumagot ng yeah! Parang duda! Parang nagdududa kayo. Ayan. Eto. Kailangan nyo maintindihan to kasi ito po ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng training. This is the reason kung bakit kailangan nyo umattend ng mga ganitong klaseng trainings. Kasi lahat ng mga uplines ninyo, pinagdaanan po ito. Lahat ng mga uplines na nire-respeto nyo, yung naniniwala kayong leader talaga, hindi naman kayo maniniwala kung wala alam nyo mga yan eh. Tama? Yes. Nagsimula sila, wala rin kaalam-alam. So kung sa tingin mo wala kang kaalam-alam ngayon, that's okay. Bakit? Normal yun eh. Karamihan naman na yumaman dito sa negosyo to, walang kaalam-alam eh. Ako po nag-start sa industry ng multi-level marketing introvert. Takot ako sa tao. Ayoko kumausap ng tao. And who would have thought after more than 20 years, itong ginagawa ko ngayon, hindi lang sa mga Pilipino, sa iba't ibang lahi pa. Pinapadala ako ng company sa iba't ibang bansa para tulungan, para ma-inspire yung napakaraming taong gusto magbago ang buhay. Pero mga kaibigan, hindi lang naman kinabukasan, gusto ko mag-talk, kinabukasan, magaling na ako mag-talk. Hindi naman ganoon eh. Inaral ko to, umattend ako na napakaraming trainings. Ilang beses ako na-reject, ilang beses ako napagtawanan, ilang beses ako na-insulto, ilang beses yung pakiramdam na pagkapalapit ka, ang tingin ng mga kaklase mo sa'yo para ka may ketong, kasi lalayo sila lahat, dahil alam nila, re-recruitin mo. Ganun yung mga naramdaman ko. Kaya po ako naging matatag, mga kaibigan. Kaya, the reason why kaya tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng training para ma-realize ninyo na hindi ganun kadali itong negosyong ito. Huwag na huwag nyo sasabihin na madali itong negosyong ito. Hindi madali kumita ng kalahating milyon, 1 milyong piso isang buwan. Gusto mo ba kumita ng 1 milyong piso isang buwan? Yes! Hindi lahat kaya kumita ng ganun. At sasabihin ko na ngayon pa lang, hindi ito madali. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Bakit? Kasi kung madali ito, sana lahat kayo kumikita ng 1 milyong piso isang buwan. Yes. Paano magiging madali ang isang bagay na pwedeng ikabago ng buhay mo? Paano magiging madali ang isang bagay na pwedeng mong bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Mahirap yun. Kasi kung madali yun, edi sana lahat kayo nabago ng buhay. Tama po ba? Ibig sabihin, merong sakripisyo na kailangan kayong, na willing kayo dapat i-take. Mga sakripisyo na, mga oras na ginagawa mo na gusto mong gawin, na kailangan mo isakripisyo, na hindi mo dapat muna gawin dahil mas kailangan mo i-prioritize ang AGG. Kasi mas importante sa'yo magbago buhay ng pamilya mo eh. So, ganitong klaseng training, kailangan mo maintindihan na napaka-importante ito. And, kausap ko nga lang kanina si Jomen, sabi niya, ito magandang topic. Sabi ko na, saktong-sakto kasi itong topic ko na to, feeling ko maraming may inspire dito. Maraming matututunan yung mga a-attend ng trainings ko ngayon. Kaya, eto ulit, tanungin mo yung katabi mo ngayon. Tanungin mo ulit siya, ready ka na ba? Alam niyo, nangihinayang ako dito sa space dito sa gitna. Baka pwede niyo lagyan ng upuan. Sayang eh. Pero kung ayaw niyo, okay lang. Kasi yung mga tao na sa harap daw, yun yung mga unang yumayaman. Wala naman. Joke lang. Okay, ready na? Title ko, hindi. Ang title of my topic is Forged in Fire.
Built to withstand any storm. Bakit? Built to withstand any storm. Kasi like I said, hindi madali itong negosyo ko. Hindi ito yung tinatawag na walk in the park. Na pagka ito ka, nandiyan yung pangarap mo, maglalakad ka lang, makukuha mo yung pangarap mo. Hindi po ganun yun. Marami kayong pagdadaanan ng mga challenges. Marami kayong obstacles. Maraming bagyo or storms na pagdadaanan. At kung hindi kayo handa sa mga parating na storm sa buhay ninyo, on your road to success, ano sa tingin nyo mangyayari? Mari mo patay. Huwag naman. Malaki ang possibility na makakasama kayo doon sa 99.6% na hindi naging millionaires. Dapat, the reason na atin kayo ng ganitong klaseng training, para ihanda nyo, i-prepare nyo yung minds nyo sa mga paparating na storm habang kinukuha nyo yung pangarap nyo dito sa negosyo ito. Kaya ito yung naging topic ko. Next. Embracing challenges in business. Next. Ayan. Facing obstacles is essential for growth. Sabi nyo nga po, growth. Growth. How important is growth? Growth ang magiging dahilan kung mayayaman ka dito o hindi. Yan ang magdedetermine whether you will become successful sa negosyo to o hindi. Kung hindi ka willing mag-grow, kung ang gusto mo lang is yung kung ano yung sanay mong gawin ngayon, at wala ka ng balak na mag-grow, walang mangyayari sa'yo. Kasi kung halimbawa ikaw kumikita ka ng sabihin natin 10,000 pesos per month at ayaw mo na mag-grow, don't expect na next month kikita ka 20,000. Kasi ang mga taong willing mag-grow, yun lang ang kumikita ng pera. Bago ka kumita ng pera, kailangan magaling ka muna. Meron tinatawag dito, example, corporate world. May isang napakalaking kumpanya. May vice president, may managers, may mga assistant managers, may supervisors. Merong mga minimum wage. Ayan, nakikita nyo na? Yes. Ayan. May mga minimum wage. Magkano ba minimum ngayon? O sabihin na lang natin 15,000 per month. Sweldo, kinsenos, katapusan. 15,000 pesos. Ayan, i-acknowledge muna natin presence ng ating HOF, Mr. Albert Jasman. Nasa likod. Ayan. O ayan, sabihin na natin, may vice president, may managers, assistant managers, supervisors, merong rank and file position na malamang ang kinikita minimum. Sino sa tingin mo pinakamaraming empleyado? Vice president o yung minimum? Minimum! Sa isang kumpanya, malamang 3 lang vice president yan per department. Tama po ba? Yes. Pero ito tanong ko, sa lahat ng mga empleyado na yon, sinong pinakamalaki ang kinikita? Vice president. Malamang ang vice president, kung malaking kumpanya, kinikita niya 300,000 piso isang buwan. Ang rank and file position, 15,000, 15,000. Napakalayo ng 15,000 pesos sa 300,000 pesos. Pero ito tanong, bakit kumikita na 300,000 yun? Ang dami kumikita na minimum. Anong meron dito sa vice president na yun? Alam niyo kung ano? Tanong ko ano? Yung value ng tao. Kung ako yung may-ari ng kumpanya, kaya ko magbakasyon ng ilang buwan kasi alam ko merong magpapatakbo ng negosyo ko. Alam ko merong magpapatakbo ng business ko, ng kumpanya ko. Na alam ko, hindi ko pwedeng iasa doon sa kumikita ng minimum. Bakit? Iba ang level nila eh. Ang value ng vice president, sobrang taas, kaya kumikita ng pera yan. Maraming alam tong vice president na to a point na kaya ko iwan yung negosyo ko sa kanya, pagkakatiwala ko yung kumpanya ko sa kanya, kasi alam ko, napaka-valuable ng taong yun, kaya siya kumikita ng malaking pera, kasi kaya niya patakbuhin yung kumpanya. Gets? Yes. Ipagkatiwala ko yung kumpanya ko doon sa minimum wage, sa tingin mo mapapatakbo niya yung kumpanya ko? Hindi. So, ang point ko dito, kaya siya kumikita na malaki kasi yung value niya sobrang taas. It has something to do with growth. Kasi yung vice president na yun, bata pa lang siya, naka-mindset na yun, kailangan maging sobrang galing ko. Kailangan maging smart ako, kailangan maging sobrang talino ko para ma-promote ako as vice president. And eventually, kikita ako ng pera. At hindi lahat kayang gawin yun. Ang point ko dito mga kaibigan, bago ka mangarap na kumita ng malaking pera, pataasin mo muna yung value mo.
Ganon din sa ating company, sa AGG. Meron kumikita ng pera dito. Milyon. Ayun, Albert Chasma. Gusto niyo po ba kumita na katulad ng kinikita niya? Yes! Pero mas marami mga distributors dito, hindi kumikita ng pera. Now, the big question is, bakit meron mga distributors such as El Nitare, Albert Chasma, Jomen Mendoza, kumikita ng pagkalaki-laki, pero mas maraming hindi kumikita ng pera dito sa AGG? Again, simple lang ang sagot. Kasi yung mga yun, ang mindset nila, alam nila, umpisa pa lang, na before they earn money, kailangan pagalingin muna nila ang sarili nila. Kailangan ma-increase muna nila yung value nila. Kailangan maging valuable muna sila. Naniniwala ba kayo na mas magaling kayo kay Albert Chasma? Yes. Naniniwala kayo? Yes. Promise? Yes. Naniniwala ba kayo na pagka humarap kayo in front of 20,000 people, alam nyo kung ano yung sasabihin nyo? Naniniwala ba kayo na pag nag-training kayo ng whole day, kaya nyo gawin yung ginagawa niya? Yes. Naniniwala kayo? Hindi? Yes. Yes? Yes. Kasi kung naniniwala kayo, dapat kasing laki na ng kinikita niyo yung kinikita niya. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. The reason kumikita na gano'ng kalaki yung mga top earners natin is because napakagaling nila. Yung value nila, pinataas nila to a point na ganito lang kinikita nila dahil sa sobrang taas ng value nila sa marketplace ng HAG. At kung gusto mo kumita ng katulad nila, before you even think of earning money, ang isipin mo muna, pagalingin mo muna yung sarili mo. Kaya importante ang training. Kasi like I said, before you earn money, bago ka kumita na sabihin natin kalahating milyong piso isang buwan, you have to understand na libo-libo ang downline sa ilalim mo. Eh kung wala kang leadership skills, kung hindi mo ini-increase yung worth mo as a leader, paano ka pagkakatiwalaan ng mga downlines mo? Paano sila magkakopy, noted apps, yes apps? Paano sila mag-yes sa'yo? Paano ka susundin? Paano ka rerespetuhin? At paano sila magtitiwala sa'yo kung hindi nila nakikita yung leadership sa'yo? So the first thing you need to understand, bago ka kumita, you first need to increase your value as a networker. Kasi kung wala kang plano na i-increase yung value mo, na hanggang dito ka lang, okay na ako dito, bahala na si upline na masikaso sa mga downlines ko. Basta ako, nagka-copy-paste lang, masaya na ako. Basta alam ko lang yung sistema namin, masaya na ako. Hanggang doon ka na lang talaga. Why? Kasi wala kang intensyon na pataasin ang value mo eh. So if you want to earn like yung mga top earners natin, you have to make sure na kasing galing mo sila. At kung naniniwala ka na kasing galing mo na sila, that's the time na masasabi ko 100% na pwede kang kumita na katulad ng kinikita nila. The reason kung bakit hindi kayo kumikita na kinikita nila ngayon, simple lang, kulang pa kayo sa taas ng value. Di ba parang common sense na lang? You want to earn like them? Napakasimple lang. Itaas mo muna yung value mo. Itaas mo muna yung worth mo as an upline. Na para pag nagsalita ka, lahat makikinig. Pag nag-message ka sa group chat, hindi magsisin. Mag-yes upline lahat yan. Magka-copy coach. Ganun ang sasagutin nila. Pag nagpatawag ka ng meeting, lahat aatin. Kasi kung halimbawa, nag-sin lang sila, may mali. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nire-respeto. Meron namang yung magsisin lang dahil busy o kaya walang signal. Pero yung karamihan, magsisin lang at hindi ka mini-message, hindi man lang nag-acknowledge, may problema. Are you learning? Yes! This is the reason kung bakit napaka-importante ang growth. Kasi you will never earn unless mag-i-develop mo muna ang sarili mo as a good leader. Like I said, AGG is not just all about prospecting and selling. No? Yun ang pinakamadaling gagawin mo. Ang pinakamahirap na gagawin mo dito is kung paano mo i-mold yung sarili mo into becoming a good leader so people will listen to you, people will trust you, and people will respect you. Kung wala ka pa dun sa stage na yon, ngayon, alam mo na ang sagot kung bakit hindi ka pa kumikita ng ganun kalaking pera. Tama? So, yun ang bottom line. Pataasin mo muna yung value mo. Pagalingin mo muna yung sarili mo. Tignan mo nga yung katabi mo ulit. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, sabihin mo dyan sa katabi mo, itaas mo muna ang value mo. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Kung nai-intimidate kayo, no? Kung nai-intimidate kayo na bakit yung mga speakers, ang gagaling, hindi ko kaya maging ganon, hindi mo kailangan maging magaling. No? Ang importante, as an upline, kailangan maging duplicable ka lang.
na kaya kang gayahin ng mga downlines mo. Kasi kung sobrang galing mo, ang hirap kang gayahin. Ang hirap, no? The simpler kung ano yung sistema mo, the simpler kung ano yung skills mo, mas madaling gayahin. So huwag mong problemahin na kailangan maging magaling ako. Hindi. Kailangan lang, pasimplihan mo lang ang sistema mo. Simplihan mo lang ang skills mo para kayang gayahin ng napakarami. So kung naniniwala ka na parang kulang na kulang ka pa ngayon, good news yan. Bakit? Kasi tinatanggap mo eh. Ibig sabihin, may humility ka eh. Ang mga hindi naman nag-grow dito, yung feeling nila, alam na nila lahat. Ayun, tama. Parang may alam kayo ah. Parang may kilala kayo ah. Parang may conviction. Tama. Mas madaling turuan yung tinatanggap nila sa sarili nila na kulang pa yung knowledge nila. Kasi yun yung mga madaling matuto. Yun yung mga talaga nagbabago ang buhay dito sa negosyo ko. Kasi mahirap turuan yung feeling nila alam na nilang lahat. Kasi kung feeling nila alam na nila lahat, pagka nagtuturo ka, ganun yun. Parang alam ko na yan. Hindi na makikinig yan. No, so, it is important na kahit na wala ka pang alam ngayon, for as long as meron kang willingness and humility para matuto, yan ang secret recipe para magbagong buhay mo dito sa negosyo natin. Okay? So, okay lang yan. Kung mahihain ka, sino dito yung nagsimula na mahihain? Taas ang kamay. Sino dito hanggang ngayon mahihain? Taas ang kamay. Oh, diya. Pero sino dito yung nagsimula na takot humarap sa maraming tao? Taas ang kamay. O, ibig sabihin yan, di ba? Dahil na sa AGG ka, nagsimula ka nang mag-grow. Kasi nagsimula ka dati na mahihain, pero ngayon, kung hindi ka mahihain, ano na tawag sa'yo ngayon? Makapal ang mukha. Meron dalawang types of makapal na mukha. Yung isa, makapal ang mukha in a good way. Yung isa, in a bad way. Yung makapal na mukha in a bad way, yun yung utang ng utang. Pero yung makapal ang mukha in a good way, yun yung hindi natakot magsalita. Yung hindi natakot makipag-usap sa tao. So, dito kung mahihain ka, huwag kang mag-alala. Pakakapalin natin ang pagmumukha niya. Yes. Tignan niyo yung katabi niya. Ano yan? Mahihain o makapal ang mukha? Oh. Ayan na. Makapal na ang mukha. Yan na naman ako. Alam mo nakakatuwa. Kitawa na naman ako ha. Dahil dito lang sa AGG na pag sinabihan mo makapal ang mukha, matutuwa pa. Yes. Sa labas, sabihin mo makapal ang mukha, suntukan na yan. Di ba? Pero dito, ang kapal ng mukha mo, matutuwa pa yan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ang kapal ng mukha mo. Kupal ka. Weirdo, no? Weird. Kaya malaki ang chance na kumita ka ng pera dito. Bakit? Tanong niyo kung bakit. Kasi ginagawa niyo yung mga bagay na hindi ginagawa ng karamihan. Yung katulad na sabihin ang kapal ng mukha mo na matutuwa ka pa. Sa labas, sa karamihan, hindi matutuwa yan. Pero dito, dahil unique yung mga ginagawa natin, ibig sabihin may ginagawa tayong kakaiba na pwede ikabago ng buhay natin. Yes. Ano ba? Tandaan niyo, sabi dito, remember, it's the storms that make skilled sailors. Don't expect na merong sailor na napakagaling, pero never naka-experience ng mga storm na kailangan niyang, alam niyo, nalagpasan. Kaya gumaling yung sailor na yan, it's because of the storms. Sa isang captain, sa isang piloto, na talagang napakagaling na piloto, ibig sabihin, kaya magaling yan, hindi dahil 10 years na siyang nag-ano ng aeroplano na walang mga turbulence. Kaya naging sobrang skilled na pilot yan. It's because of the turbulences, yung mga challenges na pinagdadaanan niya habang nandun siya sa air, sa sky. Kung kayo magpapa-opera, halimbawa, kailangan ko i-operahan. Si kanino yung gusto magpa-opera? Sa baguhan o yung sa naalam niyong sobrang galing na surgeon? Sobrang galing. Sobrang galing na surgeon. Bakit naging magaling na surgeon yun? Ang dami nang na-experience yun. Yung talagang akala mo yung mamamatay na pero nabuhay niya dahil ang galing niya. So yun yung mga gusto natin mag-o-opera sa atin. Ganon din sa AGG. Sinong gusto nyo maging upline? Yung walang kwenta o yung napakagaling? Napakagaling. At anong gusto nyo maging? Yung walang kwenta o yung napakagaling? Napakagaling.
So, ganun ka-importante to. Ganun ka-importante to understand na ang mga storms na darating sa inyo on your journey to success, normal yun. The more na mas maraming storms, dapat mas masaya kayo. No, marami, sa pelikula, okay, kakatapos lang ng Batang Quiapo. Tama? 3 years! 3 years! Tapos din. Alam niyo po ba yun? 3 taon na halos weekly, pinapatay si Tanggol, pero 3 taon na buhay. Nakakatuwa, pero dun siya yumaman. Yes. Nakakatuwa, pero gabi-gabi, ang daming nanonood. Blockbuster palagi, araw-araw, yung kanyang Batang Quiapo. Bakit? Kasi ang dami niyang pinagdaanan eh. Yun yung gusto ng mga tao, yung binubugbog, muntik ng patayan na buhay. Di ba? O sige nga, sino dito yung may alam dun sa teleserye na Mara Clara? Taas ang kamay. Alam niyo edad, no? Nagkakaalaman tuloy. Ano ba yung mga K-drama na? Ito na lang. Since konti lang makaka-relate, balik tayo kay Tanggol. Bakit ang daming nanonood? Kasi ang galing ng mga kontrabida. Binugbog siya, inampi ng husto. To a point na muntik nang mamatay. Kaya ang daming nanonood. Imagine mo kung hindi siya binubugbog araw-araw. Sa tingin mo maglalast ng 3 years yun. Baka nga months pa lang tapos na yun dahil walang manonood eh. Gusto niyo mga kaibigan dito, sa negosyo natin, maraming kayo magdadaanan na storms. At okay lang yan. Kasi the more na mas maraming umaapi sa inyo, the more na mas maraming challenges na dumarating sa buhay niyo, pag kayo naging successful dito, ang pelikula ninyo, blockbuster. Yes! Diba? Maraming mai-inspire sa story ninyo. Ang hirap, di ba? Pagka umabot ka na sa point na kumikita ka ng kalahating milyon, tapos tinawagan ka ni Doc Ed, I want you to share dito sa ating 21st anniversary na gaganapan sa Philippine Arena. Pinaghandaan mo na, nagbumili ka ng gown, di ba? Bumili ka ng 100,000 piso na gown, nag-makeup ka ng ganito kakapal, di ba? Pinaghandaan mo. Tapos sa stage ka na, hindi ka makapagsalita. Bakit? Wala kang pinagdaanan ng mga challenges. Yumaman ako dito, hindi ko alam kung paano kasi hindi ka ako... Sa tingin mo, may inspire mo yung mga tao? Hindi. Maraming maiiyak sa story mo kung ikaw yung naapi. Maraming maiiyak, may inspire sa story mo kung grabe yung mga pinagdaanan nyo before kayo maging successful dito sa negosyo ito. Kasi ganoon naman ang success eh. The more na magiging successful ka, mas magiging successful ka kung mas maraming challenges kang pagdadaanan sa negosyo. Tandaan nyo, uulitin ko to, hindi lang basta-basta prospecting ang pinag-uusapan sa AGG. Hindi lang basta-basta copy-paste. Hindi lang basta-basta, kikita kayo, walang problema, ang ganda ng sistema nyo eh. Isa sa mga pinakamaganda, if not the best system there is sa AGG. Napakaganda. Pero hindi lang magtatapos yun doon. Uulitin ko, it's all about leadership. Kung paano kayo mag-handle ng napakaraming tao pag dumami na yung tao sa ilalim nyo. Kasi sa sistema nyo, ang dali magpa-register eh. Tama? Ang dali eh. Ngayon, paano mo sila may inspire kung hindi mo alam yung sasabihin mo every time na nag-meeting kayo, every time na nag-training kayo. Kung nararamdaman nila na ano pa sinasabi nitong taong to? Ang gagawin, ito turn off yung camera niyan. Para matutulog na, okay, magmo-Mobile Legends na lang habang nagsasalita ka. Bakit? Hindi inspiring eh. Hindi ka nakaka-inspire. Kasi wala kang mga pinagdaanan ng mga challenges. So, ang challenges nandiyan yan para pagalingin ka. So, pag may mga challenges na parating sa'yo, huwag mo iniiwasan yan. Kasi yung problema sa karamihan, doon sa 99.6%, pag may challenges, pagka alam nila marireject sila, iiwasan yan. Pero yung mga tunay na leaders, yung mga umaattend ng mga trainings, alam nila na pag may mga challenges, dapat hinaharap yan kasi doon mo i-increase ang value mo eh. Doon ka gagaling eh. Doon mo may increase yung worth mo para maging napakagaling na leader ka. So the more rejections na nare-receive mo araw-araw, the more na mas marami ka natututunan, the more na mas nag-grow ka. Are you learning? Yes! Parang ganito, bago ka. Ma'am, ano po ninyo? Apo. Palakpakan po natin si Ma'am Rose. Halimbawa ako bago, wala akong kaalaman sa networking. Ang ginawa ko, may nakita ako sa mall, kinausap ko siya. Ma'am, open-minded ka ba?
Pagka sinabi ko yun, ano sa tingin mo gagawin sa akin? Mare-reject ako. Alam niyo kaagad networking eh. Na-reject ako, pero natuto ako. Sa tingin mo, sa susunod na magpo-prospect ako, sasabihin ko ulit yung open-minded ka pa? Hindi. Why? Nag-grow ako eh, natuto ako eh. Kinausap ko si Sir. Sir, gusto mo extra income? Yari na naman ako, di ba? Bakit? Alam niya networking. Natuto ako dahil na-reject ako. Sa susunod na gagawin ko yun, hindi ko na sasabihin yung open-minded, hindi ko na gagawin script yung mga maling kong script. Why? Kasi every time na ma-reject ako, may natututunan akong bago. So, pag nare-reject ka, pag nag-fail ka, huwag mo i-avoid yun, doon ka gumagaling eh. Ito bonus factor lang na natututo ka. Pero ang pinakamagaling na teacher, yung experience. Yung may experience mo mapagtawanan, yung may experience mong insultuhin ka dahil sa ginagawa mo. May mga napapanood nga ako na ng mga reels ni HOF, ni Albert na ano na nga ba yan, parang sinasabi na OBA, ano lang yan, online lang yan, hindi permanent yan. Pero mga kaibigan, pagka nakakaramdam kayo, nakaka-face kayo ng mga ganong klaseng failures, rejections, mas tumatatag kayo eh. Pag na-reject kayo, isang storm yun na hinarap ninyo. So, pagka merong mga ganon, okay lang dapat yun. Hindi ka dapat umiiwas, hindi ka dapat natatakot. Dapat ang mindset mo, okay lang na ma-reject ako palagi. So, online nga, pinadali na eh. Hindi na nga kayo marireject ng harap-harapan eh. Yun talaga ang matsakit. No? Sobrang tsakit. Pagka ni-reject ka, ang sakit. Back, more than 20 years ago, nung 18 pa lang ako, naubos na-exhaust ko na lahat ng prospects list ko. Umabot sa point na ginagawa ko, pupunta ako sa Mega Mall, pupunta ako sa Green Hills, pupunta ako sa Robinson's Galleria, para mamusakal. Ang term dun, mamusakal. Yung kakausap ng mga prospects, ay ng mga strangers. Worst experience ko, sinabihan ako, hindi ako nag-aral na 4 years sa Ateneo de Manila para lang makinig dyan sa offer mo na napakawalang kwenta. Harap-harapan. Kaya pwede lang, umalis ka na dahil nasisira lang ang araw ko sa'yo. Kung sasabihin yun sa message, okay lang yun, hindi masakit. Pero kung harap-harap, kulang na lang sa pakin mo eh. Tama? Pinadali na ng digital, pinadali na ng anong tawag doon? Pinadali na ng social media, pinadali na ng technology ang negosyo natin kasi ang rejection ngayon digital na. Hindi na masyadong masakit. Pero still, every time na ma-reject ka, may natututunan kang bago. Pag na-reject ka, alam mo, hindi effective yung script mo. Ibig sabihin, meron kang kailangang baguhin, i-improve. No? Hindi mo malalaman na may improve mo yun kung hindi ka nagpapa-reject na nagpapa-reject. Tama? Ang mindset niya dapat mindset na magtataho eh. Alam mo yung magtataho? Yes. Pag yan lumabas ng bahay, ang gagawin lang yan, sumigaw lang ng taho! Yun lang. Taho! Yun lang. Sa tingin mo, ang mindset niya ba kailangan lahat ng madaanan niya bumili ng taho? Hindi. Kasi siya sisigaw lang ng taho. Halimbawa, lumabas ako. Sumigaw na ako, taho! Nakita ako ni Sir. Ayaw niya. Masasaktan ba ako? Hindi. Sumigaw ako, taho! Ayaw niya. Masasaktan ba ako? Hindi. Sasabihin ko ba, sana hindi na kayo makatikim ng taho habang buhay. Hindi naman eh. Tama? Ang gagawin ko lang, sisigaw lang ako ng taho. Taho! Eh, nagustuhan niya. Bumili. Meron akong benta. Taho! Gusto niya, bumili. Question, at the end of the day, ubus yung taho ko o hindi? Ubus! Nasaktan ba ako sa mga tao hindi bumili? Hindi! Pero bakit ang mga networkers, pagka nare-reject, galit na galit? Dapat mga kaibigan, itong mindset nyo. Kaya kayo nag-join, kaya nyo ginawa ng negosyo to, hahanapin nyo yung mga taong interesadong gawin tong negosyo to, hindi yung mga hindi interesado. Ang problema kasi, hanap kayo ng hanap na hindi interesado. Join ka na, ayaw ko, join ka na. Di ba? Pag ayaw, mamatay kang dukha. May mga ganun pa. Di ba? Yung naka-mindset ka yung pagkagising mo, nakatapat ka sa laptop mo, nakahawak mo yung cellphone mo, dapat marami akong registrations. Tapos walang registration kahit isa sa isang araw. Ang sakit, sama-sama na ng pakiramdam mo, di ba? Galit na galit ka na sa mundo.
But you need to understand na hindi walang nangyari sa'yo. Lahat ng rejections na yun, may natutunan ka, nag-grow ka. Every time na mag-fail ka, every time na ma-reject ka, gumagaling ka, nai-increase mo yung value mo, nai-increase mo yung worth mo. And alam naman natin the more na mataas ang value mo, the more chances na kumita ka ng sobrang laki dito sa HEG. So bakit sasama ang loob mo? So dapat matuwa ka pag nare-reject ka. Why? Kasi gumagaling ka. Nai-increase mo yung value mo. Kaya sabihin mo dyan ulit sa katabi mo, wag sumama ang loob mo. Alam niyo na-realize ko? Na-realize ko isang slide pa lang pala tayo. Slide lang eh. Oh, Hindi pa nga natapos. nawala ako dun ah. Di bali na, mabilis lang to. Meron pa tayo mga 73 slides. You know? The joke. Next! Ayan. Network marketing is simple but not easy. So there's a very big difference between simple and easy. Ang AGG will never be easy. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi magiging madali itong AGG kasi pinag-uusapan, magbabago ang buhay mo. Ang pinag-uusapan, one day magkakaroon ka ng sports car. One day magkakamansyon ka. One day magta-travel ka across the globe na hindi magtatrabaho, hindi i-enjoy ang buhay kasama ang pamilya mo. Paano naging madali yun? Ang problema kasi, ang AGG, sa totoo lang, simple yan. Nagiging komplikado lang. Alam mo kung bakit? Tanong niyo kung bakit ulit. Bakit? Kayo nagpapakomplika eh. Simple lang to eh. Nagiging complicated. Bakit? You have to deal with rejection. Anong mahirap dito? Rejection lang naman yan eh. Mari-reject ka lang naman eh. Pero ikaw kasi gusto mo, araw-araw, lahat ng ipoprospect mo, dapat mag-join. Kasi direct referral bonus. Di ba? Wala kang pangkain. Kasi nakaasa ka lang dito, naka full-time ka. Eh dapat may direct referral ka. Otherwise, baka mabaon ka sa utang. Pero totoo niyan, simple lang to. Rejection tsaka financial pressure lang. Kung nakafocus ka dun sa goal mo, kung alam mo yung sistema mo, hindi ka mahihirapan eh. Nahihirapan ka sa rejection? Yan bang dahilan kung bakit ka mag-quit? Ang dami nagsasabi dito, bakit ka nag-quit? Kasi ayaw ko ma-reject, kasi ang dami na reject sa akin. Wala na ako ma-invite. O ito tanong ko sa inyo, kung talaga rejection ang dahilan, what if bigyan ko kayo ng sweldo? Sweldoan ko kayo, 250,000 pesos every month. Ang trabaho nyo lang, magpa-reject lang kayo sa mall, 20 to 30 times a day. 20 times lang, 30 times a day. Yun ang trabaho mo. Guaranteed, meron kang 250,000 pesos. Tanong, mag-quit ka o hindi? Hindi. Baka excited ka pag gumising sa umaga, no? Kailangan marami, magiging ko na yung quota ko. Uy, rejectin mo ako! Di ba? Sayang yung 250, di ba? Yes. Eh, ba't yung sasabihin na itong reason kung bakit mahirap? Kasi nga, iba na naman ang mindset natin eh. Mali na naman ang mindset natin. Dapat ang mindset natin, yung mindset ng totoong leader. Na, alam nyo, na every time na ma-reject kayo, every time na wala kayong pay-in, okay lang yan kasi mas gumagaling kayo eh. Inaalam nyo kung anong reason bakit wala kayo na pa-pay-in. May problema, i-analyze mo yan eh. Then you will make necessary adjustments. The more na nag-a-adjust ka, the more na gumagaling ka. Pero kung hindi ka willing na mag-adjust, hindi ka willing matuto na parang sinisisi mo na lang lahat sa sarili mo, sa mundo, sa gobyerno. Ang problema, hindi ako makapag-ano kasi mahal na ng data dahil yung gera. Lahat sinisisi mo, maliban sa sarili mo, di ba? Ang problema, nagiging komplikado. But the truth is, napakasimple lang yan kasi all you have to do is to deal with rejections, financial pressure. Bakit financial pressure? Malamang 100% prospecting kayo. Pwede naman magbenta sa umpisa. Tama? Ang ganda-ganda ng produkto natin. What if maka-establish ka around 20 to 30 regular customers mo, hindi mo na kukulitin. Pag naubos yung produkto, kukulitin ka nila para magbigay ng produkto. Kumikita ka at least 20 to 30,000 pesos every month. Dahil lang sa product reorders. Sa tingin mo mag-quit ka kahit walang nag-join sa'yo? Hindi. Bakit? May pang-araw-araw ka eh.
Hindi ka mapipressure kasi meron ka pang araw-araw eh. Until dumating yung time na dumating yung tamang tao sa'yo. Unfortunately, hindi naman lahat ng tamang tao darating in 3 months eh. Hindi naman lahat darating in 6 months na kaya mo. Minsan yung iba, 2 years, 3 years. Eh, anong gagawin mo sa 3 years na wala kang ginagawa, na hindi ka kumikita? Let me give you a story. Sa mga hindi nakakaalam, ang isa sa mga owners ng ating company is Mr. John Asperin. Kilala niyo po ba si Mr. John Asperin? Yes! Sa mga bago dito, malamang hindi na. Pero isa siya sa mga may-ari dito. And it so happened, pinsan ko po siya. Yeah, so, pinsan ko po isa sa mga may-ari ng AJG. When he first started this business, I hope makarelate pa rin kayo because offline po to. Pero makaka-relate kayo when it comes to yung sinasabi kong hindi madali itong negosyo ko. For 1 year and 2 months, wala siyang pay-in. Wala siyang registration. Kahit isa walang naniwala sa kanya. Kasama po ko dun sa mga hindi naniwala sa kanya. 1 year and 2 months. Paano siya nag-survive? Mabuti alam niya yung produkto. Because of the products, kumikita siya every month. And after 1 year and 2 months, dun dumating yung tamang tao. Kung hindi siya marunong mag-product reorder, sa tingin mo, magtatagal siya sa ginagawa niya? Hindi, mag-quit na yun. Puno-puno ng negativity na sa utak nun. Bakit? Financial pressure. Pero kung alam mo may kinikita ka, hindi ka mapipressure eh. Hindi mo maiisip na, gusto ko na mag-quit. Ano ba pinaka-reason ba't nag-quit ang isang distributor? Simple lang, isa lang. Walang pera. Yun lang naman eh. Hindi dahil na-discourage, pinalayas, hindi. Wala kasing pera, kaya nag-quit yan. Kasi kung meron kang kinikita na 30,000, 40,000 a month, kahit na ilang beses ka ma-reject, hindi ka mag-quit eh. Again, simple, nagiging komplikado kasi mali ang mindset. Kailangan mo maintindihan that these are all part of the journey. These are all part of the process na kailangan mong pagdaanan. Hindi ito na-avoid. Hindi ito naiiwasan. Whether you like it or not, haharapin mo yan. Sabi nga ni Will Smith. Kilala niyo po ba si Will Smith? Yes! In-interview siya ni Oprah Winfrey. Sabi niya, everything that you ever wanted in your life is on the other side of fear. So kung nandito ka, nandun yung mga pangarap mo, may nakaharang ang tawag dyan, fear. Ang tawag dyan, fear, failures, rejections. Na whether you like it or not, kung gusto mo makuha yung mga pangarap mo, kailangan mo ma-overcome to. Hindi, walang shortcut, hindi ka iikot dyan. Pagdadaanan mo talaga yan. So, unfortunately, 99.6% hindi willing pagdaanan to. Kaya ko po sinasabi sa inyo to, kasi I want you to learn as early as now. Kapag may mga dumating na challenges, hindi lang po kayo yung nakakaranas nun. Lahat po ng yumaman sa negosyong ito, pinagdaanan po yun. At kung pinagdadaanan niyo po yun, matuwa kayo. Bakit? Kasi alam niyo, nasa tamang direksyon po kayo. Okay, so ano pa? Team members quitting, slow results. Ito yung mga reasons. Simple yan. Pero, ginagawang komplikado. Ulitin ko hindi ito madali. Tapikin mo yung katabi mo. Tapikin. Sabihin mo, hindi ito madali. Ito, perfect example. Perfect example na simple, pero hindi madali. Dati ang hirap gawin tong networking kasi offline. Magpasalamat kayo sa upline nyo kasi pinasimple niya lalo itong negosyong ito. Pinasimple niya. Pero hindi niya sinasabi na madali ito. Hindi niya sinasabi madali ito. Pinasimple niya lang. Ngayon, kung simple na yun, kayo na naman na magpapakomplika. Problema niyo na yun. Hindi na problema ng upline niyo yun. Okay po ba yun? Yes! Next! I hope may natututunan. Yes! Okay. Every leader must endure storms. Sabi nga, every leader. Ibig sabihin, walang exempted. Lahat ng leader, kailangan ma-endure lahat ng storms. Sabi dito, commitment is tested in challenging moments and decisions. Ang dali mag-commit eh. Nakapag-commit na po ba kayo sa upline niyo? Yes! Commit na kayo? Yes! Ang bilis mag-commit, no? Kuya ba? Upline! Commitment ko yan. Next year! Parang docket na. Next year! Hindi, parang ano yan? Upline! Kukumit ko! Next year!
GE na ako, commitment ko yan, whatever it takes. Pero alam niyo po ba, na commitment pala, natetest yan. Kung gaano karaming storms na may endure. Nagbabago pa lang commitment. Pagka, di ba, ang dali mag-commit eh. Sasabihin mo lang naman eh, apply, commitment ko. Ako na bahala dyan. Tapos na-realize mo, hindi pala ganun kadali. Di ba, na-realize mo, hindi ganun kadali. Sasabihin mo, apply, baka next year na lang. Nagbabago pa lang commitment. No, pagka marami ka ng pinagdaanan na storm, dun pa lang mag-test ang true commitment mo. And, meron ako napanood recently. Ito, makinig kayo kasi napakaganda nito. May napanood ako sa YouTube, in-interview si Tony Robbins. Kilala niyo naman si Tony Robbins, ha? Yes. Sabi niya, there are 3 factors para maging successful. Number 1, decision making. Sabi niyo nga po, decision making. Katulad ng ginawa ninyo ngayon, kaya kayo na sa AGG ngayon, nag-decide kayo. You saw this opportunity, nakita nyo na pwede kayo, nakita nyo na capable kayo na kumita ng pera, then you decided na maging part ng community ng AGG. Number 1. Pero just because na nag-decide ka, hindi ibig sabihin, yayaman ka na at magiging successful ka kasi merong tinatawag na pangalawa. Number 2 is what we call commitment. Sabihin nyo nga po, commitment. Now, the problem with commitment, katulad na sinabi ko, nagbabago pala yan pagka marami ka ng pinagdaanan ng mga challenges. Yes. No, hindi pala enough na nag-commit ka lang. Yung pangatlong pinaka-importante, number 3 is what we call resolve. Sabi nyo nga, resolve. Kailangan pala, pag nag-commit ka, resolve ka na. Ano ibig sabihin nun? Yung halimbawa, sinabi mo, upline, by the end of this year, December 2026, magkakaroon ako ng BMW. Kinomit mo, pero resolve ka na. Pag sinabing resolve, ramdam ka na to a point na hindi ka na makatulog. Kasi gusto mo magtrabaho. Kasi alam mo na yung mga gagawin mo eh. Para ma-hit yung BMW na yun. Pero kung nag-commit ka na parang wala kang nararamdaman, hindi ka resolve. Yan yung mga times na magbabagong commitment mo kasi hindi ka resolve. So pag nag-commit ka, dapat resolve ka na. Na parang ramdam mo na. Na parang para sa'yo, waste of time yung natutulog ka kasi sayang. Na parang excited ka, then alam mo, by December of 2026, kuhang-kuha mo na yung kinomit mo ng BMW. Kung kayo nag-commit at nakaramdam na ng ganun, ibig sabihin makukuha niyo yung commitment. Tanong, resolve pa kayo sa commitment? Well. Joke lang. Ito, meron akong sigurado ako may mga nabasa na kayo. Na-aksidente, na-hospitalized, na-paralyzed. Sabi ng doktor, hindi ka na makakalakad kahit kailan. Only to find out 2 years later, naglalakad na yung tao. May mga nabasa kayong gano'n? Yes! Ang dami, no? Pagka binasa nyo at nalaman nyo kung bakit siya nakalakad, isa lang ang sagot ng mga yun. Hindi sila naniwala sa sinabi ng doktor. Kasi doon pa lang, nung sinabi ng doktor na hindi siya makakalakad, resolve na yung taong yun, yung pasyente na yun, na makakalakad siya ulit. And that's the reason kung bakit nakapaglakad siya ulit. It's simply because, in his mind, alam niya makakalakad siya ulit. Ganun din daw dapat kayo, according to Tony Robbins. Pag meron kang gusto makuha na pangarap mo, dapat hindi ka na basta-basta magko-commit, dapat resolve ka. Dapat ramdam mo. Tanungin mo ngayon yung katabi mo. Sabihin mo, ramdam mo na ba? Mema. Okay. Ito. Belief in oneself is essential to navigate adversity. So, kung may mga challenges kayong haharapin, pinakaunang dapat yung gawin is maniwala kayo sa sarili nyo na kaya nyo harapin lahat ng challenges. Kumbaga parang pag nakakaramdam na kayo ng mga challenges, in your mind sabihin nyo, bring it on! Bring it on! Hindi ako takot. Parang ganun. Di ba pagkatakot kayo sa multo, di ba? Tapos nagkaroon kayo ng lakas ng loob, tapos mag-isa lang kayo, di ba? Tapos sasabihin nyo, magpakita ka, di ba? Parang hirap, no? Maniwala ka sa sarili mo kasi napaka-importante yan. Marami kayong haharapin ng mga challenges. Pinaka-importante,
No matter how many challenges ang dumating sa buhay mo, ang pinaka-importante dyan, maniwala ka na kaya mong lagpasan lahat. Kasi marami dito, hindi lang naman AGG ang inaatupag eh. Meron dyan, may family problem. Meron dyan, negative yung jowa. Di ba? Meron dyan, may ano, sana wala, may sakit yung... Di ba? Maraming mga challenges yan. Pero dapat naniniwala pa rin sa sarili nyo na lahat yan, pagsubok. At lahat yan, malalampasan ninyo. At tandaan nyo lahat ng pagsubok na yan, dapat, ang mindset nyo, every pagsubok, every challenge, you are increasing your worth. Gumagaling kayo. Na pag kayo meron ng mga downlines, may share nyo lahat yan. Matutuwa kayo. May inspire yung mga tao sa sobrang dami ng mga challenges na napagdaanan ninyo. At yan ang tunay na leadership. Yan ang mga pinakadahilan kung bakit makikinig sila sa iyo at respetuhin ka nila. Alright, next. Hard times reveal true strength. Minsan akala mo magaling ka na eh. Minsan akala mo tough ka na eh. Dahil hindi ka pa nakakaranas ng napakaraming hard times talaga. Pero dito raw marireveal yung true strength mo. Ano ang may expose ng napakaraming challenges mo na harap? Your mindset. Yung akala mo, kayang-kaya mo na, pero nagbabago pala ang mindset mo sa dami ng mga hard times, sa mga challenges na pinagdadaanan mo. Dito mo matetest yung sarili mo. Anong klaseng mindset meron ka talaga? Depende po yan kung ilang beses kang na-challenge. By the way, hindi pala ako madamot sa slides ha. Binigay ko to kay Mary Jean ba? Sorry, wala na si Alma eh, di ba? Doon sa nag-ooperate ng laptop natin, nandun yung slides ko. So, pagka need nyo to, ipasend nyo lang sa Messenger or sa Viber or kung may flash drive kayo, bibigay ko po sa inyo. Okay? Kasi after all, trainer ako eh. Bakit kayo pagdadamot ng isang bagay na pwede nyo ika-grow? Tama po ba? Yes! Dapat ipabigay po yan. Thank you, sir. Okay, so, dito rin matutest ang disiplina mo. Okay, sabihin nyo nga po, discipline. Discipline! Minsan kasi pag wala ka na face ng mga challenges, akala mo disiplinado ka na eh. Pero, kung ikaw marami ng pagsubok na napagdaanan, dun mo malalaman kung talaga disiplinado ka o hindi. Nasabi ko na to before, pero sasabihin ko ulit, tatanungin ko kayo. Gusto ko maging honest kayo, okay lang ba yun? Yes! May tatanong ako sa inyo, gusto ko maging honest kayo. Okay lang? Yes! Sino po dito, one point ng buhay nila, sinabi nila sa sarili nila, next week, magpapapayat na ako. Asa ka man? Asa ka man? Sino dito nagsabi nun? Kahit lang one time lang sa buhay niyo, sinabi niyo, next week, magpapapayat na ako. Meron? Taas ang kamay! Tapos na-realize niyo, 5 taon niyo nang sinasabi yun, hindi pa rin kayo payat. O ito tanong ko sa inyo, bakit iba nasabi niyo sa sarili niyo in the first place? Na-motivate ka kasi. Just like AGG, bakit ka nag-join sa AGG? Na-motivate ka. May kitaan, magkakakotse ka, magkakabahay, makakatraffic, kikita na malaking pera. Na-motivate ka. Ang problema sa AGG, darating yung time na mawawala ang motivation mo. Pag nawala ang motivation, ano susunod? Magkikwit na. Kasi kaya ka naman nag-join in the first place dahil na-motivate ka eh. Kung nawala yung motivation na yan yung mawawala ka na ng gana, hindi ka na ganadong gumising na maaga. Hindi ka na ganadong magpuyat. Hindi ka na ganadong mag-online. Gusto mo mag-Mobile Legends na lang, Mobile Legends na Mobile Legends. Ano ba yung mga bagong laro? Manood ng K-drama. Natutuwa nga ako, ang daming babae dito. Natutuwa ako, bakit? Ganitong oras, dapat nanonood na kayo ng BTS sa Netflix. Tama? Pero nandito kayo, mas pinili niyong i-increase ang value niyo. So, sa akin lang. Kaya kayo nandito, na-motivate kayo. Kasi ang magpapasimula ng mga bagay is when you get motivated. Pero ang magpapa-achieve ng mga bagay na gusto nyo is yung tinatawag na disiplina. Kasi pagka disiplinado ka, kahit na ayaw mo na, itutuloy mo pa rin. Kahit na hindi mo na feel gawin, ginagawa mo pa rin. Ito yung sarap matulog, di ba? Kaya kailangan mo gumising, gigising ka kahit na ayaw mo.
Ayaw mo na mag-prospect? Mag-prospect ka pa rin kahit ayaw. Bakit? Kasi may disiplina ka. And this is what separates successful people from unsuccessful people. Tignan mo ulit yung katabi mo. Tignan mo mabuti. May disiplina, wala. May disiplina, wala. Yes. Sabi nung isa, may disiplina, wala. May disiplina. Hindi mo alam kung ano sinasabi. Next. Ito, maganda to. Fire purifies and strengthens. Gusto niyo po ba ng ginto? Yes! Siyempre, masarap pagkaginto, mahal yun eh. Pero bago pala maging gold yan, ang nagpo-purify sa kanila is fire. Ganon din pala sa mga leaders. Ang mag-i-strengthen sa mga leaders, struggles. Ang magpapa-increase ng value mo, struggles. So like I said, the more na marami kang struggle sa pinagdadaanan, the more na natataas mo yung value mo, the more na nagiging leader ka, the more na gumagaling ka. And alam naman natin na yun ang secret ingredient para kumita ka ng pera. Tama? When I say leaders, people listen. Just like your upline. Pag yan nagsalita, lahat kayo nakaganon. Kahit anong oras pa yan. Ito, example. A good friend of mine, ang pangalan Michael Okoli, number 1 ng Nigeria. Ang kinikita ni Michael Okoli, offline to hindi to online, offline. 5 million pesos every month. Last January, sa team niya pa lang isang team lang, sa team niya pa lang, nagpa-kick-off training siya. Ilan ang umaten? Hulaan niyo, kailan? Ilan? 10,000? Grabe naman, 1 million! 5,000. Sino pa? 20,000. 15. Okay. Sa team niya pa lang, kick-off training, ang umaten 2 days, 20,000 na distribute. 20,000. Ito tanong ko sa inyo. Kung hindi leader ang isang Michael Okoli, may makikinig ba sa kanya? Meron bang susunod na umaten dun sa kick-off training niya? Wala. Kung bakit maraming umaten, kasi grabe yung value ng tao. And that's the reason kung bakit siya kumikita ng ganun kalaki. Paulit-ulit ko sasabihin ito kasi kailangan ma-register sa mind niyo to eh. Kailangan yung pagalingin talaga ang sarili. Na kahit na bagong gising kayo, humarap kayo, pagkagising nyo, nakaharap kayo sa 20,000 na tao, alam niyo yung sasabihin nyo. Kahit na ang topic lang isa lang, halimbawa, discipline. Kaya nyo magsalita in 10 hours, ang topic lang, discipline. Yun ang value. Pero kung halimbawa, nagtalk kayo ng isang word, halimbawa, failure, hindi na kayo makapagsalita after 5 minutes, kulang na kulang kayo sa value, ibig sabihin. Ako nga, kaya kong tapusin to 30 minutes, pero kanina 30 minutes na isang slide pa lang. Kasi ang trainer pala, ginaganahan yan pag nakikita ko yung mga taong talagang nakaganon sa akin. Yes! Talagang nakafocus. Kaya ako na-appreciate ko kayo. Thank you. No? Kasi as trainers, alam namin kung interesado kayo o hindi. Pagka hindi interesado yung nakikinig sa amin, tinatapos sa kaagad namin. Pero kung alam ko na talaga, kaya di ba sabi ko, ba't ang tahimik niyo? Kasi talaga kayo nakaganon. Parang alam mo yun, hindi makapagsalita. Ayun, nasa na ba ako? Kailangan makapagharap ay humarap kayo ng napakaraming struggles kung gusto nyo pagalingin ng sarili. Alright, sabi nga kasi the more challenges na maharap mo, ang mga madidevelop dyan, confidence mo. Wala akong nakita dito sa mundong ito na yumaman financially, na naging successful pala financially, na hindi confident, na takot kumausap sa tao. Lahat ng yumaman sa mundong ito, before, nagsimula, mahiyain. Pero nung yumaman, grabe ng confidence level niya. Kung kayo naniniwala kayo na mahiyain kayo ngayon, pagka ito mga pinagdaanan nyo, maniwala kayo, bigyan nyo yung sarili nyo ng ilang buwan lang, talagang magiging confident na kayo. Ang mga prospects nyo, hindi robot yan. Kahit sa screen nyo lang nakikita at video call nyo, hindi robot yan. Alam nila kung nagsasalita kayo na may confidence o wala. And the more na may confidence ka, the more na mas maniniwala sa inyo yung mga prospects niyo. So, paano ka maging confident? Huwag ka matakot.
Humarap ka lang na humarap sa mga problema, sa mga challenges, sa mga struggles. Alright, ano ba? Toughness. Magiging tough ka dito. Kung dati, ano ka, pigsa. May pigsa? Sakit nun. Para kang pigsa. Isang ganun lang, aray! Ganun, di ba? Ang tsakit na kagad. Balat sibuyas. Sensitive. Di ba? Kung ikaw nakaranas ng napakaraming struggles, maniwala ka sa akin, magiging tough ka dito. Ano ba? Yung skills mo may increase mo. Yung faith mo sa sarili mo may increase mo rin. Ano pa? Yung problem solving ability, ito napaka-importante ito. Ang mga tunay na leaders, pag may problema, nag-a-adapt yan. Hindi yan sinisisi ang kumpanya, hindi nila sinisisi ang gobyerno, hindi nila sinisisi ang mga downlines nila. Accountable sila sa lahat ng mga pagkakamali ng grupo nila. Yun ang mga tunay na leaders. Instead of naninisi yan, ini-increase nila yung problem-solving ability nila. Nag-a-adapt sila sa mga challenges, sa mga changes. Alright, next. Uy, may natututunan kayo, ha? Yes! Okay. Quitters versus leaders mindset. Anong gusto niyo? Quitter kayo o leader? Leader! Okay, ito sigurado ako nung nagsisimula kayo, nagkaroon kayo ng quitters mindset. Kasi, ang mga quitters pala, pagka nagkaroon ng mga challenges, itong tinatanong, why is this happening to me? Bakit si ano ganun? Bakit ang bilis niya, ako mabagal? Bakit pareho lang naman kami ng sistema, siya kumikita, ako hindi? Why is this happening to me? Quitters mindset. Pero ang mga leaders, every time na may mga challenges na pinagdadaanan, ang tanong nila palagi, what is this teaching me? Anong natutunan ko dito para gumaling ako? So tandaan nyo pagka na-reject kayo, there's no such thing as losing. It's either winning or learning. Yun lang ang mangyayari sa'yo. Hindi ka talo every time na ma-reject ka kasi may natututunan ka, gumagaling ka. So, kung meron kang challenges na pinagdaanan, ang tanong nyo palagi, what is this teaching me? Anong natutunan ko dito para gumaling ako lalo? Hindi yung, bakit ganito si Lord? Hindi ako ganun-ganun pa, hindi ako love ni Lord. Ano na kami yung linyahan ngayon? Kung talagang mahal mo. O, sa ganun. Okay. What is this teaching me? Yun ang palagi yung tanongin sa sarili nyo. Hindi yung why is this happening to me. Maliwanag po ba? Yes! So dapat meron kang leader's mindset. Tignan mo nga ulit yung katabi mo. Tignan mo nga yung katabi. Curious lang ako. Anong tingin mo dyan? Leader o quitter? Alam niyo ba, pag nakatayo kayo dito, lahat kayo nakikita ko. Nakikita ko yung mga reaction niya. Nakakatuwa, ano. Iba, sinasapak-sapak pa eh. Okay. Next. Ito, napaka-importante ito sa inyo. Kung gusto nyo kumita ng malaki, dapat meron kang tinatawag na future authority. Sabi niyo po, future authority. Sabi dito, kaya nga future, kasi diba, tomorrow, people will follow you because, next, you didn't quit. Hindi ka nag-quit. Kaya magtitiwala sa'yo, susunod sa'yo yung mga downlines mo. Kasi sa 99.6% na nag-quit, ikaw kasama ka sa 0.4% na hindi nag-quit. At doon pa lang, re-respetuhin ka ng mga tao. Doon pa lang susundin ka nila pag may sinabi ka na ganitong gagawin. That's what leadership is all about. Ano pa? Because you stay consistent. May disiplina ka eh. Kahit na wala ka ng motivation, down na ka na, tuloy-tuloy ka pa rin, tumutuloy ka pa rin. Why? You stay consistent kaya tomorrow, people will follow you, magkakaroon ka ng future authority. Kung ngayon, wala ka pang authority, huwag ka lang mag-quit. Tanggapin mo lang lahat ng mga challenges because tomorrow, people will follow you kasi hindi ka nag-quit. Hindi, naging consistent ka and you survive the storm. Pinaka-importante na lahat. Ang daming storms, libo-libong storms pagdadaanan mo. At sa libo-libo na yon, ikaw ang namayagpag. Ikaw ang nanalo. Na-survive mo yung storm. At sa training ko ngayon, sa topic ko ngayon, ito yung pinaka-favorite ko yung line. Your pain today becomes someone else's hope tomorrow. Tandaan nyo to. Nahihirapan kayo ngayon. Pero tandaan nyo, it will all be worth it. Kasi, dahil sa dami ng
na napagdaanan ninyo, dahil napagaling niyo yung sarili niyo, dahil na-increase niyo yung worth niyo, dahil napakataas na ng value niyo, you will become an inspiration to a lot of people tomorrow. Yung mga tipong taong akala nila wala na silang pag-asa, tapos nagbagong buhay nila dahil na-inspire sila sa'yo. Because of the storms na na-survive mo. Tandaan niyo ito mga kaibigan. Sa umpisa, huwag tayo magpaka-hipokrito. Kaya naman kayo nag-join dahil sa pera eh. Tama po ba? Yes. Wala naman nag-join dito na gusto ko mag-join kasi gusto ko makatulong. Di ba? Wala naman ganun eh. Pinaka-reason kung bakit ka nag-join, pera. Tama po ba? Yes. Bakit kayo nag-join? Dahil sa? Pera. Ulitin ko, dahil sa? Pera. Kaya kayo nag-join dahil sa? Pera. Kung ganon, kayo ay mukhang? Pera. Kayo nagsabi nun. Hindi, totoo naman. Di ba? Kasi yung mga hindi nag-join, hindi naman mukhang pera. Hindi, mukha ng pangarap. Sa umpisa, it's all about mind. Pera lang. Pero the more na natututo ka, the more na i-increase mo yung value mo, the more na mas nagiging leader ka, marirealize mo na hindi na pala pera-pera ang success. Ang success is all about inspiring a lot of people. Example, Dr. Ed. Dr. Ed Cabanto. Ah, by the way, before mo makalimutan, lahat pa kayo mag-VIP sa April 20? Yes! Kasi ang concert, pag nasa VIP ka, pinakaharap, 15,000 yung ticket eh. Especially kung ang guest natin, international performer. Una, Jillian Ward. Pangalawa, none other than Apple Diab. Bebot. Ayan, yung where is the love? Yung mga gano'n. So si Apple Diab wala po sa Pilipinas. Manggagaling pa sa Amerika, babiyahe lang sa Pilipinas para mag-perform sa AGG's 20th anniversary. So yung 5,999 na VIP para manood ka sa pinakaharap ni Apple Diab, sulit na sulit na yun. Meron pang Jillian Ward. Meron pang 27,000 worth na produkto. Yung produkto na yon, kayo ang pinakaunang magkakaroon kasi newest product po natin. Sa VIP, may dalawang premium shirts pa. Na pagka kayo nakasuot ng ganun, alam nila, ay, VIP yan. Kasi iba ang shirt ng regular. At bukod doon, may chance pa kayo manalo ng Ford Raptor. Yung iba sasabihin, sana yung electric car na lang, mahal-mahal ng gasolina. Hindi, joke lang, bababae lang. May mananalo rin ng 1 million. Meron din sa VIP, 10 mananalo ng 20,000 pesos. Pag nanalo kayo ng motor, from Manila, babiyahin nyo yun hanggang dito sa Bohol, nakamotor. Diba? Mananalo pa kayo ng Enterprise. Ayun. Kasi pag nanalo ng Enterprise, wala nang chance na manalo ng kotse. Hindi. At least, pag nasa VIP kayo, 3,000 lang kayo magkukumpit. So, ibig sabihin, konti lang, ibig sabihin, napakalaki yung chance na manalo kayo ng 1 million pesos. Uuwi kayo, may tatlo ipamimigay na franchise, match and go franchise. Ibig sabihin, kung may franchise ka, every month, may income ka. May 6 ipapadala sa Switzerland. Kasama ang mga HOF. So, feeling HOF ka na rin, di ba? So, sabi pa nga ni Doc, there's more pa raw. Di ko alam kung ano yung there's more na yun. Pero ayan, tapos na sa intermission, balik tayo kay Dr. Ed. Si Dr. Ed, when you understand the true meaning of success, hindi na lang pera-pera yun. Si Doc Ed, bilyonaryo na eh. No, bilyonaryo na yan. Pero, ilang beses kaming mini-message at 4 a.m. Kung kailan humihilik na kami. Christian, maganda ba itong package na to para sa Nigeria? Imagine, 4 a.m. Ano kaya kung palitan natin yung package ng Nigeria o kaya ng Kenya? Ganitong gawin natin, itong ipalit nating produkto. Alas 4 na madaling araw.
Nag-iisip, okay lang na nanonood nagre-relax, pero nag-iisip ng alas 4, bilyonaryo. Hindi niya naman na kailangan gawin yun, ang dami niya ng pera eh. Pero yun yung sinasabi ko, the moment na ma-realize niyo yung true meaning ng success, hindi lang pera-pera yan. Minsan pagka kumikita ka na, katulad yung mga appliances, si Albert, si Jomen, si Elmi, hindi yan mapakalin na hindi kayo kumikita ng pera. Ayaw nila na sila lang kumikita, kaya gagawin nila lahat para matulungan kayo ng magbagong buhay. Kasi yun ang tunay na meaning ng success. Hindi na lang pera-pera yan. Kaya, you will become an inspiration tomorrow dahil sa mga storms sa pagdadaanan nyo bago nyo makuha yung success ninyo. Alright, next! O ito. Gusto nyo ng financial success, personal growth muna. Walang financial success without personal growth. Hindi ko babasahin to kasi ito naman yun eh. Walang financial success without personal growth. So don't expect nakikita ka na malaki dito na hindi ka nag-grow, na hindi mo din-develop ang sarili mo. Na hindi mo kayang magsalita, mag-train ng 10 hours in front of 10,000 people. Kung hindi ka pa capable gawin yon, malayo ka pa. Kung hindi mo kaya mag-training in 2 straight days, no, na simula umaga hanggang gabi, kulang na kulang pa ang value mo. So dapat, instead na naiinis ka sa sarili mo dahil palagi ka nare-reject, ito ang inano mo. Ito ang focus mo. Pagalingin mo muna yung sarili mo. Personal growth. What is 30 minutes to 1 hour na bago kayo matulog na pagalingin niyo yung sarili niyo, na mag-aral kayo, magpasa kayo. Kasi every time na magpasa kayo, gumagaling kayo. Nagets niyo? Okay, next. Strengthen your core. Sabi niyo nga, strengthen your core. Strengthen your core. Develop a resilient mindset to face to face challenges confidently. Dapat may resilient mindset ka. Strengthen your core. Ulitin ko, babalik na naman tayo doon. Hindi mo may strengthen your core mo kung walk in the park yung ginagawa mo, walang pagod-pagod, walang kahirap-hirap. Ano pa? Cultivate daily discipline to maintain focus and commitment. Build a strong character to lead with integrity and purpose. Next. Breakthroughs through adversity. Next. Ayan. Transformation often follows persistent struggle and endurance. So, matatransform yung sarili mo kung marami kang pinagdadaanan ng persistent struggle at endurance. Success arrives when you least expect it. Minsan, araw-araw mong ginagawa to, magugulat ka na lang, the next day, makukuha mo na yung agila mo. Dahil dumarating ang success when you least expect it. Dahil, ang God natin, doesn't matter kung anong religion ka, ang God natin, minomonitor kayo. Pag nakita niya na deserve nyo na makuha yung tamang tao, ibibigay niya yung tamang tao sa inyo. So, paano mo malalaman kung deserve mo na? Kung meron ka ng personal growth, kung kaya mo na mag-manage ng napakaraming tao sa ilalim mo. Kasi kung hindi ka pa capable doon, alam niya, masasayang lang yung tao, yung tamang tao. Sometimes, ito karamihan, ang agila. Gusto mo ba magkaroon ng agila? Yes! Ang problema kasi minsan, ang agila, hindi nila alam na agila sila. Yung upline mismo dapat ang mag-uncover eh. Yung upline mismo ang mag-unleash ng potential ng taong yun para maging agila siya. Kasi siya, hindi niya alam na agila siya. Pero dahil magaling ang upline niya, eventually, itong taong to magiging agila pala na hindi niya alam na siya na pala ang susunod na Albert Jasman ng AGG. Hindi niya alam yun. Kaya kailangan ng guidance ng upline na mag-unleash ng potential ng taong yun. Ang problema, paano ma-unleash yung potential ng taong yun kung yung upline mismo hindi agila? So, minsan sinasabi niyo, okay lang yan, tiyaga-tiyaga lang, hindi ko na kailangan yung personal growth na yan. Basta, ano lang ako, copy-paste lang, darating yung tamang tao para sa akin. Minsan darating yung tamang tao. Pero, hindi yan magiging tamang tao kung yung nag-invite sa kanila, nag-prospect sa kanila, hindi tamang tao. Yes, tama. Example, Carlo Benaventura. Nag-excel ba siya sa previous network marketing? Hindi naman. Hindi siya kasing, kumita siya, pero hindi kasi laki na kinikita niya. Kasi sometimes, magiging tamang tao ka
sa tamang kumpanya, sa tamang tao nag-invite sa'yo at nag-unleash ng potential. So dapat maging tamang tao ka muna. Kasi hindi mo ma-unleash yung potential ng tamang taong yun kung hindi ka magiging tamang tao. So, hindi enough na magaling ka lang mag-copy-paste, mag-prospect online. Akala mo makukuha mo na yung agila mo. Tandaan mo, wala akong nakitang parot na nanganak ng agila. Alam niyo po ba yung parot? Yes. Maingay yun. Sa AGG maraming parot. Upline, akong strong leg mo. Ganun. Ako magpapalaki ng grupo mo upline. Diba? Tawag doon mga parot. Ang mga agila tahimik lang yun. Tahimik lang. Ang mga agila tahimik lang. Talagang hindi nagsasalita. Nakuha niyo mga alam mo talaga eh. Ayaw na magsalita kasi, yes! Sinabi ko ang agila, tahimik. Okay, next. Ito, last. I believe last na to. Leaders are forged in adversity. Paulit-ulit. Bakit paulit-ulit to? Kasi gusto ko talagang ma-internalize ninyo itong topic na to na madali. Ulitin ko, napakaswerte ng mga uplines ninyo. Kasi pinasimple na nila yung sistema. Unlike before, na kailangan mama-Indian kami, walang cellphone, maghihintay ka ng 3 oras, still hoping na darating yung in-invite mo pero hindi darating. Ito pinasimple na ng technology. May technology na, mas pinasimple pa ng mga uplines ninyo. Pero, hindi nag-i-stop doon. Hindi nag-i-stop doon. Kung makikita nyo yung mga uplines nyo, grabe yung mga struggles niyan before sila magkaroon ng OBA. OBA ba or OBA? OBA, bago magkaroon sila ng OBA. Bago magkaroon ng isang elementary. Grabe yung pinaghirapan niya mga yan. Tanungin niyo yung sarili niyo, napagdaanan niyo na ba yung hirap na pinagdaanan nila? Kasi kung hindi pa, malayo-malayo pa. Kasi again, leaders are forged in adversity. The more na mas maraming adversities na dumating sa buhay mo, the more na ini-increase mo yung galing mo. And the more na gumagaling ka, the more nakikita ka ng malaki. Gaano ba ka-importante yung skill? Sabihin niyo nga po, skills. Skills! Ang isang sobrang yaman, bilyonaryong tao, naging bored na sa buhay. Bakit? Lahat ng gusto niya makuha, nakukuha niya na. Dinonate niya yung pera niya. Nawalan siya ng pera na bankrupt. Huwag kayo magtataka, few years later, mayaman ulit yun. Kasi ang skills niya naman na nagpayaman sa kanya. Kailangan niya lang ng pera, hihiram lang sa mga kaibigan niya. Alam niya kung paano palaguin yun. It's because of the skills. Ang isang mahirap, tumaya ng loto, nanalo ng 100 million. Don't be surprised, after a few years, mahirap ulit yun. Kasi ang pagyaman niya, aksidente. Mag-i-invest yan, talo. Magdinegosyo, bankrupt. Magpapahiram ng pera, hindi nababayaran hanggang maubos ang pera. Kasi hindi alam paano i-manage ang pera. Because it all has something to do with skills. Yung pagalingin mo ang sarili mo. Ganon din sa AGG. Kahit na malaki ang grupo mo at mawalan ka ng grupo ngayon, basta nandyan ka, huwag ka magtataka, a few months later, malaki ulit ang grupo mo. Kasi ang grupo, paglaki ng grupo mo, hindi naman aksidente yan eh. Lumaki yan dahil magaling ka. Yes! Because of your skills. So huwag kayong, ayoko na, diba? Ayoko na, gusto ko na mag-quit. Hindi eh. Kung leader ka, alam mo, nangyayari ang attrition. Hanggat nandiyan ka, huwag kang mabahala. Kasi pag merong nawawala, merong pumapalit na mas maganda. Yes! Tignan mo yung katabi mo. Pumalit ba yan? Pumalit ba yan sa downline mong nawala? Mas maganda ba? Yeah! Yes! Alright, next! Ayan, and that ends my presentation. I hope marami kayo natutunan. Thank you so much. Nakakatuwa lang kasi talagang ano ko to eh, passion ko talaga to. Passion ko to na magturo. Nung bata pa na ako, 18 years old, first time ako ma-involve sa network marketing, sobrang takot ko magsalita. Kaya nung nakakita ako ng mga speakers na nakaka-inspire, sabi ko gusto ko maging ganyan. At mabuti na lang,
nakita ni Lord yung ano ko, yung passion ko, kaya hindi lang sa mga Pilipino ako nakakapagsalita. Napakarami din pong mga lahi sa iba't ibang bansa. Naka-inspire tayo marami. Kung meron kayong mga prospects sa Africa specifically, huwag kayong mag-hesitate na i-message ako kasi tutulungan ko kayo. Iko-connect ko kayo sa mga tamang tao, sa mga country managers, sa mga trainers doon para matulungan kayo pag may mga prospects kayo sa Africa. At sisiguraduhin natin na talagang palalakihin natin yung grupo niyo na yun. Just like, ito na lang, para ma-inspire kayo, Richard Dragas. Kilala niyo si Richard Dragas? Yes. Top 20 natin. 90% ng mga Africans downlines. Pero never pa siyang nakapunta ng Africa. Sino umaasikaso? Kami nila doktor. Pero dahil doon, top 20 siya, kumikita ng kalahating milyong piso. Dahil sa UPP, stair steps at saka Unilevel. Kaya napakaganda ng mga opportunities na pwedeng mangyari sa Africa. Maganda yung sistema, pagalingin pa natin, pagandahin pa natin. Ulitin ko, napakaswerte ninyo because you belong to a system na napaka-effective na lahat, na ibang tao sa labas pinapangarap na mapunta sa sistema ninyo. So huwag niyong palampasin yung opportunity na yun kasi one step na kayo eh. No, may isang step na kayo, pinaganda ng sistema niyo. Take advantage of it. Again, thank you so much. Maraming salamat. Okay lang ba? Tayo tayong lahat at